So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung statement ni Rizal Ontiveros at saka ni Coco Pimentel, may something po talaga dito kay Chis Escudero kung bakit palagi niyang inuurong yung impeachment trial nga ni Sara Duterte for the second time. Huwag naman sana umabot ng for the third time, no? Kasi iba na po yun. Pero, base po sa mga report na nakuha natin, ang pinakarason talaga ni Chis Escudero kung bakit inuurong niya at posibleng hindi na po matuloy yung impeachment trial po sa Senado, kapit tuko pala siya sa kanyang inuupuan bilang Senate President. Tandaan po natin yung pagiging Senate President mga kababayan, hindi po basta-basta yan. Siyempre, mas marami kang bodyguard, mas malaki yung pera na kukuha mo, at mas makapangyarihan ka. Pero ang gusto ko lang i-point dito mga kababayan, no, hindi na po para sa bayan itong ginagawa po ni Chis Escudero. Para na po ito sa kanyang political career. So, buhaya rin pala, no? Diba? So, ngayon, tingnan nyo to, Ito po yung statement po ni Rizal Ontiveros. So, sabi niya dito, Rizal Ontiveros expresses alarm over the delays in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, urging the Senate to begin the proceedings as soon as possible. O, diba? May alarming talaga to, We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings as soon as possible. Okay, ano man ang akusasyon laban kay VP Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Okay. So ito para meron po tayong matutunan dito po, panoorin natin yung statement nga ni Rizal Ontiveros na napaka-fruitful po talaga. Mahusay talaga siya. Okay. Panoorin natin. Ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. Pakita nyo, di ba buwan na pala, no? Ilang buwan na? February, March, April, May, June! Oy! Keso! Cheese! 4 na buwan ka ng delayed! Sana si Heart na lang yan, yung delayed. Sige. Di ba hindi na kasi Rizal, no? Ano ba sinabi ko? Hindi sana, para magkaanak sila ni Heart, no? Sana, yung na-delayed na lang si Heart, hindi yung impeachment. Sige. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Okay, no? So ngayon, alam nyo ko nung talagang inaprobahan ko dito sa sinabi nga po ni Rizal Ontiveros, na yung impeachment trial po talaga mga kababayan, dapat po sinisimulan ito kaagad. Hindi kung kailan convenient kay Cheese. Actually, may binabanggit pa nga dito si Coco Pimentel na naging unilateral. Naging unilateral po yung decision po ng Senado. So ano ba ibig sabihin ng unilateral? Tandaan natin mga kababayan na ang Senado po is bilateral po yan. Di ba? 24 senador ang nakaupo po dyan. Pero ang nangyari po dito sa pag-postpone niya sa impeachment trial niya ni Sara Duterte, naging unilateral. Ang nangyari, si Chis Escudero lang daw po nakapag-isip nito.
Okay, so ito nga po, yung sinabi nga ni Coco Pimentel. So actually, kung pag-usapan natin to, no, kung unilateral na nga yung senador, yung Senado, kung lumalabas dito, diktador si diktador po si Cheese. Ay, natin na ito, sabi dito ni Coco Pimentel, no? Okay. Actually, si Coco Pimentel, abogado to, ha? Hindi basta-basta yan. O sabi dito, no, Philippine Star, the unilateral move of Senate President Francis Escudero to change the calendar of Vice President Sara Duterte's impeachment trial violates the Senate's own rules, Minority Leader Senator Coco Pimentel said yesterday. Di ba? Kasi dapat, no, kung ipopostpone man ito, dapat nagkabotohan na. Yun nga lang mga kababayan, kapag nagkabotohan po kasi ito, for example, ito pakita ko sa inyo, no? Pakita ko yung logic sa inyo. For example, no, kung susundin po ni Chis Escudero, yung gusto nga po ni Coco Pimentel, na sana kung postpone mo yan, sana nagkabotohan. Mga kababayan, kapag nangyari po na nagkabotohan, alam na po natin yung resulta ng impeachment. Siyempre, kung sino yung gusto ng postponement, ayun din po yung boboto para wag po pa-impeach si Sara. Magkakaalaman ka agad. So, siyempre, no choice talaga itong si Chis Escudero, kundi maging unilateral. Magdidesisyon siya mag-isa. O, di ba? Binibisto na po ni Coco Pimentel yung talagang motibo ni Chis Escudero regarding nga po dito sa impeachment trial ni Sara. So ano ba yan? Pataasan ba ng bidding yan? Kung sino mas malaking babayad? Ewan ko lang naisip ko lang yun So tinan nyo to So ngayon, kanina po no, meron ulit na statement itong si Coco sa mismong Senado. So panoorin nyo rin to, tinan nyo to. Affect its non-legislative Wait, ito. Actually, ang linaw ng explanation dito ni Coco. Wait, ba yan? Sige. But this does not affect its non-legislative functions. Conducting impeachment trials is most definitely not a legislative function. In fact, the section in the Constitution which speaks of impeachment is found in Article 11 under the title Accountability of Public Officers. Coco, wag mong English yan. Bobo yung mga DDS. Hindi nila naintindihan yan. Ayan syempre, pag mga DDS po makakapanood nito, wala silang maintindihan. Kasi nga, mga bobo po yung mga hayop na yan. O, napaka-basic nun Sabi ni Coco, yung legislative function po ng Senado, hindi naman ito parte yung impeachment trial ni Sara. Magkahiwalay po yun. So, ang point dito, diba? Pwede namang wag mo nang unahin po yung legislative function kasi patapos naman po yung 19th Congress. Diba? Okay, well, continue natin to. And not under Article 6, which is titled the Legislative Department. The conduct of impeachment trials, therefore, should not be affected by the final adjournment of the legislative session. Furthermore, we can use the analogy of the court system. Under the 1987 Constitution, the Senate is the impeachment court. The Senate in impeachment cases is more like a judicial body than a legislative one. Just like a court, the workload, caseload, or docket of the Senate as the impeachment court will not and should not be affected by a change in membership. We can see this principle in action in all our courts and electoral tribunals, where their case dockets do not change and are not reduced or reset to zero whenever there are changes in the court's membership. Oo naman, tama naman, no? Ito Explain po natin yung sinabi nga po ni Coco Pimentel in Tagalog. Base po sa pagkakaintindi natin. So, una sa lahat mga kababayan, no? Kapag nagkaroon po ng impeachment trial sa Senado, ang Senado po ay magiging korte. Base po yan sa konstitusyon natin. So, pag ang Senado po ay naging korte, so, ang function po nito sa impeachment, magiging katulad po sa judiciary system natin. Sa mga judges, pag may kaso. Di ba?
Okay. So ngayon, ang point natin dito, minsan po kasi no, sa kaso nga po, minsan po nagpapalit po ng judge. Oo. So hindi naman ibig sabihin na nagpalit ka ng judge, yung kaso po, uulitin. Magkukontinue po yun. Kasi nga po, ito po ay function nga po ng judiciary. So ngayon nga po, no, ang Senado po ay magiging judiciary din po sa impeachment trial nga ni Sara. So ngayon, kung papasok po yung 19th Congress to 20th Congress, at syempre, merong papalit po dyan, di ba? Overlapping kasi yan 12-12. So hindi porket na merong aalis na senador at papalit na senador, hindi naman pwedeng ibalik ulit yung impeachment trial sa simula from the Congress ulit. Hindi pwede yun. So may point dito si Coco Pimentel. Kasi may mga nagsasabi kasi, no, for example, si Tito Soto. Di ba si Tito Soto, puro conflict yung binabanggit eh. Na si Tito Soto, di ba, bibigote, di ba? Ang problema dyan, magpapalit tayo ng Congress, 19th to 20th Congress, may conflict yan. Hindi nga eh. So kasi kung ganun pala mangyayari, no? So, kung ganun po yung magiging logic nga po ni Tito Soto, so bakit hindi po nangyayari po yun sa judicial system natin na pag nagpalit po ng judges, balik po sa zero yung kaso? O di ba? Tandaan natin na sabi ni Coco Pimentel kapag may impeachment trial, no, magiging korte po yung Senado. Basic. Di ba meron pintindihin doon? O, sige, continue. Likewise, it is well settled that jurisdiction once acquired is not lost but continues until the diba? case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The Yung impeachment sinasabi natin. docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. So thank you very much. Okay, Mr. mga President, kababayan, for no? So your actually, time and attention. nung pinapalit ko nga itong statement nga po ni Coco Pimentel kanina, sumasagot pa si Tolentino. Si Francis Tolentino, sumasagot pa. Alam niyo, nakakatawa dito, talo ka na ang hayop ka. Sumisip-sip ka pa sa mga Duterte. Nainis nga ako kanina eh. Nagtatanggol po ni Francis Tolentino yung na wag daw ituloy, parang ganun lumalabas may conflict daw yung impeachment trial ni Sara kasi nga daw po lilipat na daw po ng panibagong kongreso from 19 to 20 at 19 to 28. So, gago ka ba? Sip-sip ka pa rin, talo ka na nga, sip-sip ka pa din sa mga Duterte. Gago, kaya ka natalo eh. So ngayon mga ka-streetwise, no, ito yung sinasabi ko sa inyo. Actually, nababalitan na rin talaga ito eh. Ito pinakarason, sabi ng sa loob, kung bakit nga inuurong ni Kiss yung impeachment. So sabi dito, no, dinribol na, papatayin lang pala. Kiss Escudero leads 11 kill impeachment senators. Oh. Kita nyo, so dito pala si si Win Gatchalian kasama. Si Robin Gago nandito rin. Oh. So sabi dito, no, Senate President Kiss Escudero is reportedly determined to bury the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, a move seen by insiders as calculated play to keep the Duterte bloc in his corner and secure his hold on the Senate presidency. O yan ha. So ngayon, nung lumalabas po ngayon sa report ng mga kababayan na gusto pong makuha ni Kiss Escudero yung Duterte bloc. Yung napakawalang kwenta at mga tanga-tangang mga Pilipinong bumoto sa Duterte bloc. Oh, so bakit? Para po mapanatili po ni Kiss Escudero yung kanyang posisyon bilang Senate President. Oh. So Politico learned that at least 10 senators are backing Escudero's play, either as outright Duterte allies or fence-sitters who'd rather not rock the boat. For starters, those known to be openly opposed Duterte's impeachment are PDP Laban Bloc, Senator Bato de la Rosa, Bongo, Robin, at saka si Amy Marcos, no? O, di ba? Sabi ni Amy,
vote to fight the trial to the very end. Tangin na, itong mga loyalista kayo, mga tanga kayo, binoto nyo si Amy. Oh, alam ko naman po na hindi po lahat ng loyalista binoto si Amy. I'm referring to those loyalista na bumoto kay Amy, ang tatanga ninyo. Ito na po yung resulta ng pagiging tanga ninyo. Hindi porket Marcos binoto nyo na, kahit Palpa, kahit Boba, at si Raulo. Di ba? Iboboto ko si Amy Marcos kasi loyalista ako. Basta Marcos, iboboto ko yan. So, ano pinagkaiba yun sa mga Duterte? Ano pinagkaiba ninyo sa mga DDS? Basta Duterte, kahit bobo, taga-suporta kayo. Parang si Basti. Si Pulong. O, di ba? O, sabi niyo pa dito. Out ito pa, no? Meron pa mga tanga dito, no? Outgoing Senator Cynthia Villar and her son, Mark Villar, are also expected to side with Duterte. Given the close ties between their family and the Duterte, in fact, Duterte actively campaigning for Cynthia's daughter as PS Representative Camille Villar. Di ba? Siyempre, ikaw ba naman, yumamang ka sa buong Pilipinas nung panahon ni Digong, di mo susuportahan. So, dito ako nagulat. So, sabi pa dito, no, Senators Win Gatchalian and J.B. Ejercito has expressed lukewarm positions on the impeachment, with Gatchalian pushing for its postponement to focus on priority legislation. So, pati pala si Gatchalian, no? Ejercito, for his part, said there's no need to rush the trial, describing it is the divisive. Di ba? So, mga kababayan, no, si Win Gatchalian, understandable naman. Kasi nga po, nung 2022 election nga po, gusto niya nga po maging vice presidente ni Sara. Kung baga Sara for president, Win Gatchalian for vice president, yun nga lang din naman natuloy, no? Sabi pa dito, no, insiders and politico that Senators Joel Villanueva and Jingis Rada are also reportedly inclined to support shelving the impeachment trial. So, ang dami po talagang mga tao or mga senador ang gusto pong pigilan yung impeachment nga ni Sara. Di ba? Parang gago lang, di ba? So, ngayon, paano na yung accountability ninyo sa mga tao? Actually, mga kababayan, para sa akin, no, in my own opinion, no, alam naman po natin na malaki po yung chance na matalo po yung impeachment trial ni Sara. Oh, at admitted, ako inaamin ko na yan. Malakas po talaga si Sara sa Senado. Pero ang point natin dito, no, kahit po na hindi po mapa-impeach si Sara Duterte, ang importante, lumabas po yung mga bank accounts. Lumabas po yung sinasabi ni Sara Duterte na hitman. Di ba? Lumabas po yung Mary Grace Piatos. O, di ba? Ayun ang importante sa akin. At syempre, yung mga drug money na pumapasok po sa mga bank account ng mga Duterte na hanggang ngayon active pa rin. Para sa akin, no, kahit na, sige, okay lang, kahit na magaguhan kayo dyan sa Senado na huwag niyong ipa-impeach si Sara. Okay lang. At least, nailabas po sa taong bayan yung mga katarantaduan ng mga Duterte. Okay na po yun. So, yun, no? So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa posibleng dahilan, no? Kung pababasahin nga po natin yung statement nga po ng dalawang senador po na to, si Risa at si Coco, kung bakit nga po gustong ipa-postpone na naman ni Cheese yung impeachment trial nga po ni Sara. Okay. Yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre dyan sa Steam Replay, palike, pa-subscribe. At kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.